isda, na nagkakahalaga po ng milyon yung isda, siguro napanood nyo po yun. Hindi ko alam yung pangalan ng isda niya. Pero laki po ng isda, nahalagaan po ng isang may-ari. Then, ang nagkakahalaga po pala nun, 7 million yung isda niya. So, ang iniisip po niya, ibenta niya po yun. Ang nakakalungkot ng sa pangyayari, kinuha, ninakaw po ng mga trabahante din ng isang resort, at ninakaw nila, kinatay po nila. Ang problema, hindi naman nila nakain kasi naalala po nila na may nakaalam po sa kanila, nahuli sila, at tinagap po nila yung isda, kinatay po, dapat kakatayin nila, pinuputulin nila. Namatay po yung isda, at ang hindi nila napansin at hindi nila nalaman, ang halaga ng isda ay milyon. Sige po, ang tingin lang nila sa isda is ordinary isda, pangulam, pwede lutuin, sinigang. Pero ang pinaka-nakakalungkot sa may-ari, yung milyon ay naging ordinary sa marami at nasayang ang kawala. So, what are the things na gusto ko kong sa inyo? Pag-usapan po natin yung peace over pleasure. Sometimes there are many people or Kristiyanos sa mundo ito, mas priority sa kanila ang piliin ang pleasures of this world. Yung kayamanan sa mundo, karamihan sa mundo, kaysa ang pumayapa bilang isang Kristiyano. Marami mga tao pag niyaya sa ganitong sitwasyon, hindi sila mapakali. Pag ganitong sitwasyon, hindi sila sanay, hindi sila komportable. Boring sa kanila ang ganitong gawain, lalo pag magiging pinag-usapan, Kristiyano pag-usapan. Pero pag pinag-uusapan ng kalokohan, marami ang masaya po doon. Marami ang gusto mo doon. Take note, mas marami ang laman ng mall kaysa sa simbahan. Mas marami ang laman ng peryahan kaysa sa Bible study. Maraming kabataan na hindi mo yayayain, gusto sumama pag-swimming. Pero pag simbahan, kakaunti. Kasi mas marami mga tao, mas priority nila ang pleasures than the peace being a Christian. Maraming mga tao na kapag minsan, akala nila, pag nakuha yung yaman sa mundo, napapayapa sila. Brother R, anong nagpapayapa sa iyo sa mundo? Kailangan, ginto, pera, o sino ang bagay na yan? Pero tandaan natin, ang nagpapayapa dapat sa isang Kristiyano ay ang kapayapaang bigay ng Panginoon sa atin as being a Christian. Amen po? So, yun yung dapat makita po natin. So, let's talk about the peace over pleasures. Minsan kasi, nalilimutan natin eh. So, makikita natin, sa story po na binasa po natin, meron po kayo makita po dyan, according sa Hebrews, story ni Esau. Kilala niyo po si Esau, o sa kilala po siya sa tawag na Esau. Ang Esau po, sino po nakita ng Esau? Yung gusto po yan, ang katabi po niya, barbecue. Tsaka pa, ulo, ganun po yan. Pero hindi po. Si Esau po, ay isang Bible character na kapatid ni Jacob. Si Jacob ay kapatid po niya, at ito po yung nakikita po natin, na si Esau ay ipinagbalik po niya. Siguro alam niyo naman yung kwento ni Esau and Jacob. So, nakita niyo po na si Jacob magaling magluto, siya kasi yung tagaluto, and then si Esau ay masipag, nagtatrabaho, nagsasaka. Nung pag-uwi po niya, pagod na pagod po siya. Dapat ang ibibigyan ng blessing at mayroong karapatan ng pagiging panganay ay si Esau. Totally kambal po sila, pero mas makikita. Okay, so makikita natin na si Esau na dapat siya yung may karapatan sa blessing kasi ang may birthright po sa Bible, hindi lamang po yan panganay. Kundi, meron pa po yung tinatawag na kapag meron kang pagiging isang panganay na karapatan, mas doble ang yaman na ipapamana sa iyo ng tatay pag namatay. So ikaw yung may authority, ikaw yung may malaking responsibilidad, ikaw yung may pinaka-malaking parte sa mana. Ang problema nito ni Esau, sa sobrang gutom po niya, naalok po siya ni Jacob ng isang pagkain lamang, ng isang mangkok na pagkain para ipagpalit yung pagiging panganay po niya. So, nung naipagpalit po niya sa pagiging panganay, makikita po natin dito, nagsisi itong si Esau sapagkat wala na sa kanya ang blessing na punta na sa kapatid po niya. At dito natin makikita, he prioritized the pleasures than the blessings of peace na galing sa Panginoon. Ang tao ganun eh. Mas maraming pinipili ang araw ng Sunday sa pleasures dahil sa pumayapa ka sa Panginoon. Mas maraming mamuhay bilang isang worldly Christian o worldly people than being a Christian o heavenly people. So maraming mga tao nawawala ang kapayapaan, hindi lang na napapahalaga ng mga bagay na mahalaga sa Diyos. Tingnan niyo po ito ang tao hindi nagpapahalaga
sa mga bagay na mahalaga sa Diyos ay nagmamahal sa kamunduhan. Kasi ang taong magpagmahal sa mundo, wala sa kanya ang gawain maka-Diyos. Amen? Kaya dapat nag-iiba po tayo ng pagkakataon. Brother Jerry, kung hindi ba mahal ko ang mundo, mahal ko din si Lord. Magkaiba po yun. Ang sabi ng Bible, love the Lord with all thy heart. Ibig sabihin po, walang kahati si Lord. At ang sabi ng Bible, you cannot serve two masters. Maglilingkod ka sa mundo, maglilingkod ka sa Diyos, bawal po yun. Sapagkat may isang kang iiwanan, may isang kang ipagpapalit. Amen. So, kapag hindi natin nakikita ang halaga ng blessing na galing sa Diyos, madali natin itong ipagpalit sa temporary bagay. Para lang tayo pumipili. Pera o kahon? Pera o kahon? Pag medyo inaalo ka ng malaking pera, pera na lang. Di ba? Minsan ganoon tayo eh. Ang tao, pag pipili pa, sisimba ko hindi, sisimba ko hindi. Huwag na lang. Di ba? Ganun tayo. So may pagpipili. Ang bilang sa Kristiyano, laging mahalaga sa Kanya ang mahalaga sa Diyos. Tanungin niyo po sarili niyo. Alam ko ba yung mga mahalaga sa Diyos? Sana mahalaga din sa akin yung mga mahalaga sa Diyos. Amen? So yung makikita ba natin, maraming mga tao, tingnan niyo ito real talk. Maraming mga tao, takot madisgrasya, pero pag nagmamotor, ayaw mag-helmet. Takot madisgrasya yun. Tanungin mo, sumuli siya, ayoko. Pero pag nagmamotor, ayaw mag-helmet, arulong pa. Di ba? Walang pinipiling kalye. Takot ma-hospital. Pero ayaw tumigil sa bisyo. Correct. Hindi mo, ayaw ma-hospital, pero ayaw mo tumigil sa bisyo. Proud pa yan. Pag nakabig yan, nakatakas pa yan. May pausok-usok yan. Tapos nabilog-bilog yung usok. Ginaganon-ganon pa, di ba? Proud yan. Takot magkasakit, pero kumakain ng bawal, umiinom ng bawal, araw-araw pa. Pag sinaway mo, nagagalit. Di ba? Takot masaktan, pero mahal ka ng mahal na hindi ka naman mahal. Di ba? Palakas ako ng mic, ayan, ba't humina, ayan. Palakas na. Okay. Palakas pa ako dun sa ibabaw. May so, ikaw nga pataas pa. Okay. So maraming mga tao na minsan po, na pinapriority nila ang pleasure, hindi na naiisip yung kapayapaan na dulot po ng binibigay ng Panginoon po sa atin. Sometimes kasi, ang tinitingnan natin yung nandito lang sa mundo. Pero hindi natin nakikita yung bagay na makalangit. Amen. Alin sa inyo ang mas matagal o mas pangmatagalan? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Yung nakikita, madaling mawala. Yung nakikita, madaling manakaw. Yung nakikita, madaling makuha o kalawangin. Pero yung hindi nakikita, the supernatural or ito yung mga pang-eternal things na galing sa Panginoon, yun yung mga hindi nawawala at natatapos. So, bakit tayo nagtatagal o nagpapagal sa mga bagay na nauubos? Tama ba? So, check yourself. Yung kurso mo, yung trabaho gusto mo, yung pamilya gusto mo, yung buhay na gusto mo, maging famous, maging vlogger, maging artista, lahat po yan, iiwanan mo pag namatay ka. Pero yung bagay na pagharap mo sa Panginoon, anong sasabihin natin? Lord, doktor ako, Lord, pasok ako sa langit. Wala pong ganun sa Bible. So, maraming mga tao naghahanap ng kapayapaan, ngunit madalas hinahanap nila sa maling paraan. Iniisip nila, pag nakuha yung bagay, mapapayapa sila. Talagin ko po kayo, pag nakahawak ka ng 100,000, papapayapa ka? Baka nga minsan, pag nakahawak ka ng 1,000,000, di ka na lumabas sa bahay. Lalo na siguro, pag mali-mali na pera mo, di ka na lalong magpapakita. Wala nang payapa kahit marami kang pera. Amen? So, ibig sabihin, may pera wala sa mundo ang kapayapaan. At ang kapayapaan na matatagpuan natin sa Panginoon. Amen? Now, ngunit ipinapakita ng Biblia, ang tunay na kapayapaan ay nawawala kapag hindi natin alam kung ano ang pumapatay ng mga bagay nito. Sometimes, akala mo, takot ka sa kutsilyo dahil delikado, pero hawak-hawak mo. May mga tao pong ganon. Gusto nila po na ang kapayapaan manatili, pero minsan hinahawakan natin yung mga bagay na pumapatay sa kapayapaan ng buhay natin. Hindi natin alam, nilalason natin yung kapayapaan sa buhay natin sa tuwing may ginagawa tayo o mas pinipili kaysa sa Panginoon. In Hebrews chapter 12, verse 14, kung titignan po natin, yung binasa po natin kanina, yung sinabi mong follow peace with all men. This is the reminder of commandments po sa atin, mga kapatid, na kailangan huwag pong mawala sa atin ang kapayapaan natin sa ating kapwa at kabanalan. Magkasama po yun. Mapapayapa ka lang kapag banal kang Kristiyano. Subukan mo lang na hindi ka banal, hindi ka mapapayapa. Why? Marami kang kaaway, marami kang kaalitan, marami kang kalaban, marami kang kasamaan ng loob, mapapayapa ka? No.
May ginagawa kang kalokohan, mapapayapa ka? No. So ang kapayapaan ay kasama ng holiness o kabanalan. Without it which no man shall see the Lord. Sabi po ng Bible, ang humble po sa atin, hindi lang magkaroon ng payapa, kundi bantayan din po natin ang mga bagay na pumapatay ng kapayapaan. Amen? Right. Number 1, what kills our peace? What kills our peace? Number 1, ang pumapatay ng kapayapaan sa buhay po natin. Makikita po natin mga kapatid, ito yung pag-aaralan po natin. What kills our peace? Number 1, a corrupted heart. Kapag corrupted na ang puso mo, kapag pinasok yan ng mga masamang gawain, masamang hangarin, masamang puso, ay corrupted heart, ito yung pusong nadudungisan ng iba't ibang galit, bitterness, at hindi nagpapatawad. That is a corrupted heart. Meron ka ng lason sa puso, meron ka ng kalawang sa puso, wala nang ibubugang mabuti po yan. Naranasan niyo na po ba? Malinis na tubig, malinis na baso, nilagyan mo ng malinis na tubig. Pag ininom mo, makapayapa ka. Sapagkat ang tubig, at nakita mo malinis, masarap inumin. Subukan natin lagyan po ng ipis. Yung baso malinis, tubig na malinis, nilagyan ko ng ipis, pinainom ko. Ewan ko lang inumin ko ito, minalutan. May 4 na pa. Di ba? Yung mga gano'n. Hindi ka mapapayapa. Why? Sapagkat may corrupted o maduming puso o masamang puso ang ating pong ipinapamuhay. According sa Hebrews chapter 12, verse 15, ang sabi sa verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Yung word po dito na fail of the grace of God, hindi nawawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano. Ang sinasabi po dito, maraming mga Kristiyano ang hindi nakaabot o hindi nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos na dapat may blessing, hindi natin natatanggap. Why? Sapagkat namumuhay ka sa isang hindi kabanalang pamumuhay. Ligtas ka, pero hindi ka namumuhay sa pagiging banal. Yung blessing sa iyo, blessing na tuloy sa iba. Amen? Hindi magugulat ka, bakit hindi lahat pinagpapala? Oo, hindi talaga lahat pinagpapala. Sapagat ang reward po natin mga kapatid ay depende sa kung ano ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Amen? Right. Amen. Lest any root of bitterness, sabi mo ng Bible, huwag nawa po tayo magkaroon ng ugat ng bitterness, spring up, trouble you. Ito yung minsan natin ipinapamuhay, yung bitterness. And thereby many be defiled. Marami pong nawawasak. Ang bitterness sa puso ay pumapatay ng kapayapaan. Tingnan niyo po ito. May kaaway kang isa. Sa isang daanan, dadaan ka ba doon? No. Dadaan ka, pero binabantayan mo kung nandun ba? Nandun ba kaya yung kaaway ko? Di ba? Hindi ka mapapayapa. Ang sarap maglakad sa daanan ng walang kaaway. Pero pag may kaaway ka, tayawan mo lang kung meron kang kapayapaang mararamdaman. Yun yung sinasabi ko. Na minsan maraming Kristiyano, kung sino bang Kristiyano, yun ang napapabarangay. Sino bang Kristiyano, yun ang maraming kaaway. Dapat pag Kristiyano ka, lapitin ka ng barkada. Hindi yung ikaw yung binabantayan para bugbugin. Hindi yung ikaw binabantayan para awayin. Amen? Right. So dapat makita po sa atin ang magandang relasyon sa Panginoon. Huwag tayong mamuhay sa corrupted heart. Alam niyo po, ang ugat ng puno kapag nasira ay maapektuhan ang bunga. Right. Kahit anong ganda ng puno, pag sira ang ugat, sira din po yung bunga. Gugulat ka na lang, yung mangga mo, ang lalaki nung nakita mo isang araw, pagdating kulay black na lang lahat, kasi iba nalalaglag na lang. Matibay yung puno, pero may epekto kapag sira yung ugat. So sa buhay ng tao, ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ang dugo, nagmumula sa puso, according sa science. Lahat ng binubuga ng puso ay papunta sa buong katawan. Pag nag-stop ang heart, stop ang buhay mo. Right. Meron ako nakita na paralyze yung utak, pero buhay ang puso. Gising siya sa ospital, pero hindi siya makagalaw. Pero buhay. Pero meron ako nakita na pag nag-heart attack, patay talaga. Kahit buo pa ang katawan mo. So, ang ugat ng buhay po natin, ang pinagmulan ng buhay po natin ay ang puso. Pag madumi ang puso mo, madumi ang pananalita mo. Pag madumi ang puso mo, madumi ang isip mo. Pag madumi ang puso mo, masama ang ginagawa mo sa buhay. At walang mabuting binubuga. Amen? Bantayan natin ang puso at piliin po natin na huwag tayo maging corrupt ng puso, mga kapatid. Saan nagmumula ang mga corrupted heart? Pag hindi ka nagpapatawad. Pag may kasama ka ng loob, pag laging nagtatanim ka ng galit, pag nagtatanim ka ng puot, pag masama ang loob mo sa kapwa, pwedeng magalit, huwag magkasala.
Pero pag nagalit ka, is reaction po yun sa epekto na ikaw ay tao. Pero pag nagtanim ka, ngayon ka nagalit, o lumipas na isang araw, galit ka pa din, ay masama po yun. Yun ang sabi ng Bible. Parang pinapatay mo na siya sa buhay mo. So masama po yun. According sa Proverbs, chapter 4, verse 23, the Bible says, makikita po natin dito, Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Check nyo po ito ha. Pag sinabing keep thy heart with all, sa buong sikap, merong pagsusumikap na ingatan natin sa lahat ng oras ang ating puso sapagkat ito'y out of this are the issues of life. Kaya minsan ang buhay ng isang tao masama. At bakit ang nangyayari? Kasi ang puso ng tao masama. Amen. Walang mabuting idinudulot po ang isang tao. Ngayon na yung mic ko ha. Okay, palakas na lang po. Hey, check. Hello, hello. Wala na. Okay. So, makikita natin mga kapatid, a bitter heart cannot produce a peaceful life. So, ang isang mapait o talagang bitter heart, ito yung corruptible heart, ito yung wala nang pinipili kung sino kaaway, ito yung hindi na nagtatanim ng pag-ibig, tinatanim ng galit, ito yung lagi may kasamaan ng loob, ito yung nag-iisip na masama sa kapwa, cannot produce a peaceful life. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi ka sanay magpatawad sa iba dahil napakalaki ng kasalanan ginawa nila sa iyo, deserve mong mapayapa dapat. Kung hindi mo sila kaya patawarin sapagkat masama sila, huwag mo silang tingnan. Ang tingnan mo, you are deserving sa kapayapaan. Masarap kayo magpatawad kahit hindi man sila deserving. Okay lang, basta deserving mong pumayapa. Amen. Ako pag may kaaway ako, di ba pag may kaaway ako, iniisip ko po, papatawarin ko naman sila kasi sapagkat kapag hindi ko sila pinatawad, ay parang ako lang din yung nahihirapan. Amen. Ayaw nila humingi ng tawad, pinatawad ko na sila sapagkat deserving kong pumayapa. Right. What kills our peace? Ang pumapatay sa ating kapayapaan, corrupted heart. Number 2. Let's talk about number 2. What kills our peace? Ano bang pumapatay sa ating kapayapaan? Kaya minsan hindi tayo napapayapa sa buhay. Number 2 is carnal living. Carnal living. What is carnal living? Ito yung pamumuhay ayon sa laman kaysa sa kalooban ng Diyos. The word carnal means karne. The word carnal means karne o karnal or laman. Isang Kristiyano na iniligtas na ng Diyos mula sa kasalanan pero minsan nabubuhay pa rin sa kasalanan. Isang Kristiyano na dapat lalakad sa Holy Spirit, lalakad sa kalooban ng Diyos, mas sinusunod yung gusto ng laman kaysa sa gusto ng Diyos. Di ba? Kaya ang hirap bitawan ng isang bisyo kapag ang sinusunod mo, sarili mo, ayaw na ng Diyos, gusto mo pa din. So, iyan po yung isang bagay na huwag tayong mamuhay sa pagiging karnal, mga kapatid. Ang pamumuhay sa ayon sa laman at hindi pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Yun yung carnal living na pumapatay ng kapayapaan. Why? O, kaya mong magtago sa pastor. Kaya mong magtago sa miyembro. Kaya mong magtago sa kapwa mo member. Pero hindi mo kaya pagtaguan ng Diyos. Ang Diyos po, hindi CCTV. Na ang CCTV, kung ano lang yung sakop niya, yun lang, nakikita niya. Pero ang Diyos, kita niya lahat kahit hindi mo pa ipinapakita sa iba. Amen? Now mga kapatid, sabi ng Bible, Hebrews 12:16. Tingnan na po natin yung verse 16. Lest there be any fornicator. Tingnan niyo po ito, sabi ko ng Bible lest there be any fornicator. The word fornicator, ito yung mga tao na nabubuhay sa laman. Ito yung mga tao na pumapasok sa tinatawag na sensualidad, na pamumuhay at hindi kalooban ng Diyos. Or profane person. The word profane person, ito yung mas priority po niya ang mga pansariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Yung magustuhan niya na desire, yun ang nasusunod niya. As Esau, kagaya ni Esau, hindi niya pa-priority yung blessing na galing sa Diyos. Yung birthright na karapatan na pwedeng ibigay sa kanya, hindi niya pa-priority yun. Hindi niya napapahalagan yung mga bagay sa Diyos, kundi ang napapahalagan niya yung gusto lang ng sarili niya. Ito yung mga tao, yayain ko sa ganitong gawain. Yung iba ayaw, why? Hindi naman nila gusto ito eh. Pero ang gusto lang nila ang nasusunod. Right? So maraming mga ganun tao. Who for one morsel of meat sold his birthright? Yan si Esau. Kilala po siya sa salitang mangkok. Yan. Yung mga mahilig ipagpalit si Lord sa mangkok. Hindi pupunta na simba kasi may birthday yan. Hindi pupunta na simba dahil may kasalan. Hindi pupunta na
ng simba kasi merong kainan, merong bonding sa pamilya, kakain sa loob. Eh, hindi pumupunta sa simba. Papalit, tawag ko po doon, iso. Yeah. Mga isaw. Hindi ako na isaw. Hindi ko na. Isaw ng baboy, pero isaw ng manok nakakain ko. Ang kasalanan ay nagbibigay ng pansamantalang pleasure. Oo, masasaya ka dyan. Makakaramdam ka ng comfort, mapapasaya ka, mag-e-enjoy ka. Ngunit sa dulo, sisirain ka. Yun ang kasalanan. So walang payapa. Amen? Walang payapa. Alam niyo po ba ang kasalanan? Talagang sa simula, paulit-ulitin ka pang gawin yan. Hanggang sa dulo, ang dulo ng kasalanan is distraction o kapahamakan o pagkasira. Ipinagbabalik ni Esau kanyang birthright para sa isang pagkain. Pinili niya ang sandaling kasiyahan kaysa sa malaking pagpapala bilang isang merong birthright o pagkakaroon ng pagiging panganay, may karapatang pagiging panganay. So mga kapatid, piliin po natin ang kalooban na kagustuhan ng Diyos. Alam niyo po sa buhay, mas maganda na yung na-persecute ka dahil sinusunod mo si Lord kaysa na-persecute ka dahil nakagawa ka ng kalukuhan. Parang ganito, pinabarangay ka dahil nag-share ka ng Word of God at maraming taong nabubuisit sa iyo dahil laging puro bukang bibig mo ay Diyos, mas okay yun. Kaysa nagpabarangay ka dahil chinismis mo si ganito, kaysa sa inawin mo si ganito. Amen! Alam niyo po sa Canada, nakakalungkot ang buhay ng mga Kristiyano, pinapapatay, pinaguhuli. Pinagbabawalan sila. Meron akong nabasa na sa ibang lugar na pinagbabawalan ang pagbabasa ng Bible, pinagbabawalan ang pag-share ng Word of God. At meron akong nabasa na ang buhay ng ibang Kristiyano sa ibang bansa ay patago. Pero tandaan natin mga kapatid, mas okay yung na-persecute tayo na naglilingkod sa Panginoon at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Mukha ka ng baduy, magdadala ka ng Bible sa school, di ba Brother R.R.? Okay yun. Kasi magdala ka ng baril. Diba? Kung magdala ka ng baril, mahuhuli ka. Sumuko ka na. So, Bible ang dalhin mo. Okay lang kung mag-uusap kayo, Bible pinag-uusapan kahit mukha kayo corny sa loob ng room. Pero ang pinakamahalaga na ang pinag-uusapan nyo sa Panginoon. Amen? Tandaan natin mga kapatid, according sa Romans chapter 8, verse 6 to 8, ang paalala ni Apostol Paul sa mga carnally minded, sa mga mag-iisip na puro makalaman. Nung sabi niya sa Romans 8, 6 to 8, verse 6, for to be carnally minded is death. Yan yung po ha? Carnally minded is death. Carnally minded pala po yun. Kaisipang makamundo, kaisipang makalaman is death. But to be spiritually minded is life and peace, kapayapaan at buhay. Because the carnal mind is enmity against God. Ang carnal mind is a kontra o kaaway ng Diyos. Against sa kalooban ng Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ito'y kontra sa salita ng Diyos. Ito'y kontra sa kautusan ng Diyos. So then they that there are in the flesh cannot please God. Ang taong nabubuhay sa makalaman, hindi nagbibigay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sa tingin niyo po, anong bagay sa mundong ito ang kailangan mong ma-reach para malugod mo si Lord? Kurso? Trabaho? Kayamanan? Marangyang pamumuhay? Pag nakita ba maganda sa sakyan mo, nakakalugod ba kay Lord yun? Pag nakikita ba marami kang pera sa bulsa, nakakalugod ba kay Lord yun? Pag nakuha mo ba yung magandang posisyon sa trabaho, magandang kurso, sabihin sa'yo, abogado ka, attorney, engineer ka, nakakalugod ba sa Diyos yun? Matutuwa ang Diyos sapagkat ang Kristiyano umaangat sa buhay, pero hindi yung pamamagitan ng pleasure, malulugod mo ang Diyos. Malulugod mo lang ang Diyos kung marangyan ang pamumuhay mo, naglilingkod ka ba sa Diyos? Amen. Masarap po yung yumaman ka na nasa Panginoon. Hindi namin sinasabi, bawal yumaman pag baptist. Pwede yumaman, mas maganda ka pag yumaman ang baptist. Lalo na kapag Kristiyano ang puso. Amen. Madaling malapitan. So, temporary pleasure can steal a lasting peace. Ang isang temporary kayamanan o karangyaan o pamumuhay sa mundong ito, nakakapagnakaw po yan ng kapayapaan. Kaya maraming mga tao, nagkaroon na ng motor, nagdi-desire ulit ng malaking sasakyan. Nagkaroon na ng tricycle, nagdi-desire ulit ng mas malaki pa. Nagkaroon na sasakyan na mas malaki, nag-desire pa na mas malaki. Ganun ang tao. Pag nakakuha ng 1,000, lumalaki 100,000. Pag lumaki ng 100,000, 1 million. At walang contentment na nararamdaman. Hindi nasasapat, hindi napapayapa.
Amen? So, ganun po ang tao. So, what kills our peace is carnal living. What kills our peace? Carnal living. Another one. What kills our peace? Careless choices. Isang bagay kung bakit namamatay ang kapayapaan, maling pagpipili, maling desisyon. Right? Pakisabi sa katabi mo, careless choices. Ayan. Mga desisyong ginagawa ng hindi iniisip ang maging bunga nito. Ito yung, sige, plano. Pagdating sa dulo, sorry kasi nagkamali. Sabihin ng nanay, huwag mong mamahalin yan kasi kilala ko yan. Naku ma, kilala ko siya at alam ng puso ko na siya yung Mr. Right ko. Siya yung Mrs. Right ng buhay ko. Siya na yung the one, ma. Tapos yung nagkaroon ng problema, ma, tama ka nga. Diba? Umalis sa bahay, mag-isa. Umuwi sa bahay, may kasama na. At may inalagaan na si mama. Diba? Ganun ang nangyayari. Why? Tsaka lang natin na nakikita natin na mali ang ating desisyon kapag naranasan mo na. Ang matalinong Kristiyano, alam na ang pwedeng paroroonan at patutunguhan bago magawin. Kasi meron tayong guided by the Holy Spirit, mga kapatid. Meron tayong pagtatanong kay Lord, meron tayong pagpipray kay Lord, kaya huwag ka matakot. Kung marami kang pinipray, kinuklose ni Lord yung mga opportunity. Huwag kang mag-alala kung minsan marami kang prayer, hindi tinutupad. May mga bagay na minsan matagal mo lang iniling, hindi binibigay ni Lord. Why? Ayaw ni Lord doon. At hayaan mo mag-open sa Lord ng bagay para sa iyo. Amen. Kasi naniniwala ko, siya yung Diyos na banal, siya yung Diyos na nakakita sa lahat, siya yung Diyos na matuwid. At alam ko na kapag nag-close si Lord ng door para sa iyo, alam niyang pwede kang mapahamak, mag-open siya ng door para sa ikabubuti naman sa iyo. Amen. Walang Kristiyanong pinabayaan ng Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, in Hebrews chapter 2, verse 17, nung nangyari na po kay Esau, na naipagpalit po niya sa halagang mangkok ang pagpapalang pwedeng ibigay ng Diyos sa kanya. Sabi po dito, for ye know how the afterward, yung nangyari po na yun, when he would have inherited the blessing, nung nagkaroon siya ulit ng pagnanasa sa blessing, he was rejected. Why? Naipagpalit na po niya. Mas nauna yung decision niya bago yung desire niya ulit. For he found no place of repentance, though he sought carefully with tears. Ang nagawa na lang ni Esau ang umiyak. Pero yung iyak po niya, hindi po iyak ng tuwa. Ang iyak po niya ay iyak ng pagsisisi at iyak ng panghihinayang. Bisa ka, kailan ka umiiyak sa buhay? Alam niyo, may nakausap ako, isang member ng church. Isang beses na po siya umiyak sa buong buhay po niya. Kasi siya po yung tigasin na Kristiyano. Siya po yung taong matapang at walang kinakatakutan. At isang beses po siya umiyak. Alam niyo po, ang iyak po niya nung nasa kulungang iyak ng pagsisisi. So sana po mga kapatid, huwag pong makita sa atin. Mas masarap po yung umiiyak tayo ng tuwa. Kaysa umiiyak ka ng paghihinayang at pagsisisi. Sana hindi ko na lang ginawa. Diba? Sana hindi ko na kinata yung isda. Mahal pala yun. Kulong po sila. Ayun. Patabalik tayo doon. So, ang maling decision ngayon ay maaaring magdudulot ng malaking pagsisisi sa hinaharap. So mga kabataan, huwag subok na subok. Huwag yung you only live once, huwag na pong ganun. Sabagat kung minsan ka na nga lang mabuhay, huwag mong idaan sa enjoy ng mundo. Idaan mo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung bukas, wala ka na, anong buhay ang meron kang iharap sa Diyos. Amen? So mga kapatid, si Esau ay gumagawa ng desisyon sa kanyang nararamdaman lang. Sa sandaling panahon, yung hiningi niyang mangkok ng pagkain, sabagat gutom siya. Tandaan niyo, yung gutom, yung pagod, pwedeng ipahinga. Pero tandaan natin, ang pagsisisi kapag nangyari na ang isang bagay na hindi mo inaasahan, panghabang buhay na po yun. Amen? Doon natin makikita nakakalungkot. So mga kapatid, mag-isip bago pumili na unahin natin ang kalooban ng Diyos. According sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, tingnan niyo po ito, sabi ni Apostle Paul, see then that ye walk circumspectly. The word walk circumspectly. Dapat pag lumakad ka, mamuhay ka, mayroong pag-iisip, may pag-iingat. Not as fools, but as wise. Not only na maging maingat ka sa paglalakad sa pamumuhay mo, dapat hindi ka mag-isip gaya ng isang mangmang, kundi gaya ng isang matalino. Ang mangmang ganito, kukunin ko yung 1,000, nakita ko,
Wala namang nagmamayari. Siguro nalaglag para sa akin yan, bigay ni Lord. Diba? Kukunin mo, tatago mo, may naghanap ngayon. Kasi yung ito, hindi ko po alam eh. Diba? Blessing na ni Lord sa akin, ba't ko ba isasauli? Gano'n tayo eh. Yun ang mama. Grab the opportunity. Hanggang may oras na pwede gumawa ng kalokohan, gagawin habang may oras. Pero ang madalino, nag-iisip, pag ginawa ko to, pansamantala lang. Pero kahihiyan sa harapan ng Diyos. Magbibig pa ko, mauubos to, pero nag-i-enjoy ako. Yun ang mama. Pero ang taong matalino, ba't ako gagawa ng ganyan? Hindi naman niya pagkain, hindi naman niya nakakabusog, hindi naman niya nakakatulong sa sakit, nagbibigay ng sakit. So, may mga tao po, mga kapatid, na pag nag-isip, gaya ng mangmang, hindi ka man gaya ng mga naglalakad dyan na walang damit, pero parang ganun tayo mag-isip, walang matinong pag-iisip. Amen? Sabi ng Bible, verse 16, redeeming the time, the days are evil. Pag sinabing redeeming the time, samantalahin mo ang panahon na meron pa tayo. Sabagat ang panahon natin, pasama na pasama. Kung ang panahon ay pasama na pasama, sinong Kristiyanong tatayo para gumawa ng mabuti? Kung sasabay ka sa ginagawa nila. Amen? So never trade a lasting peace for temporary pleasure. Huwag mong ipagpalit yung mga pagkakataon na pwede mong maging magamit being a Christian. Mapapayapa ka being a Christian. Huwag sa mga pang-temporary bagay lamang. Amen? Huwag nawa po tayong masira sa halagang 1,000. Huwag dapat tayong masira sa samalan ng loob. Huwag dapat masira pagiging Kristiyano mo sa mga bagay na makamundo. Kundi dapat makita po sa atin, tayo'y liwanag ng mundo, tayo'y asin ng mundo, tayo'y pwedeng makatuwang sa mundo. Amen? Huwag tayong maging sumusunod lang sa mundo at nawawala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, makita po nawa sa atin na mayroong Kristiyano. Sana mag-expect si Lord. Sa bahay na to, mayroong isang Kristiyano dyan. At yan yung anak ko. Amen? Sa lugar nila, may Kristiyano dyan. At yan yung anak ko. Sana makita po tayo ng gano'n. Kasi si Noah, sa daming makasalanan, nakita pa eh. Si Enoch, sa daming makasalanan, nakita pa. Si Abraham, sa daming makasalanan sa panahon nila, nakita pa. So mga kapatid, kahit mag-isa ka na lang sa isang lugar, basta Kristiyano ka, kita ka ng Diyos. Pero kung sasabay ka sa mga ginagawa ng iba, ay hindi ka na makita ang Kristiyano. Kaya nung Sunday, the topic na ating tinakal is don't go with the flow. Huwag porket sumabay sa uso, kaya sasabay ka. Amen? Sabi ko siya, pag lahat ay nagdala ng baril, Bible dalhin mo. Di ba? At least nagdala siya ng Bible. So hindi tayo para tululan sa mga kalokohan ng iba. Para naalala ko dati, asere doon. Hindi pala, may Bible na. Ganda ikaw, may pagbabago, ano? Okay, now conclusion. So, what kills our peace? Ang pumapatay sa kapayapaan na meron po tayo. Number one, corrupted heart. Number two, what kills our peace? Carnal living. And number three, what kills our peace? Careless choice. And our conclusion, ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagsunod sa lahat ng gusto natin. Hindi po yun na yung pleasure, sabi ng iba. Ito na yung pinakabuhay, yung ako ang nasusunod. Hindi po yun. So, ang tunay na kapayapaan po, yung sumusunod ka sa Diyos. Mahirap, masakit, pero ang payapa natin nasa langit. Ang naniniwala ko, yung sinasabing sa libingan, pinakalagay RIP, rest in peace, nararanasan lang yun ng mga Kristiyan. Kasi sabihin ba natin naka-rest in peace ka doon sa libingin mo, kung ang buhay mo wala sa Panginoon, nasa impyerno. Walang peace sa impyerno, mga kapatid. Ang peace, nasa dagat. Minsan nasa palengke din siya ngayon. Huwag ipagpalit ang peace ng Diyos sa pleasure ng mundo. Dahil ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, ang kapayapaan na galing sa akin na ibibigay ko sa inyo, hindi kayang ibigay ng mundo. At hindi matatagpuan ng mundo. So magbigay ka ng bagay na nagpapayapa sa isang mundo. Wala. Sabihin mo man sa akin, trabaho mo, marami nagtatrabaho, hindi na papayapa. Sabihin mo na aking negosyo, marami nagne-negosyo ngayon. Alas 3, nagising pa. Nag-aabang pa ng order. Di ba? Marami mga trabahante ngayon na may trabaho nga, pero wala na sweldo. Ubus na agad. Sabihin natin kurso, pag nakuha mong kurso mo, marami ka bang pwedeng hindi ka mapapayapa. So walang bagay sa mundo magpapayapa sa pero pag pinag-usapan natin sa Panginoon, meron. Everlasting life pala, payapa.
Amen. Amen. The Lord Jesus Christ pa lang, payapa ka na. Amen. No, mga kapatid, when pleasure becomes our priority, peace becomes our casualty. So, minsan, kapag ang pleasure po ay naging priority po natin, yung kapayapaan po natin, nawawala. Kapag napapriority natin yung pleasure. Kasi sa pleasure, masasayahin ka, pero pagiging busy ka. Masasayahin ka, pero guguluhin ka. At ang buhay mo na nasa Panginoon, mawawala. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, saan ka ngayon nag-uubos ng oras? Saan ka ngayon naglalaan ng atensyon? Saan ka ngayon laging nagbibigay ng maraming panahon? Sa tingin niyo po ba, diyan yung makikita ang payapa? Kung hindi, hanapin natin sa Panginoon. Kasi kung hindi mo kayang hanapin sa mundo, I'm pretty sure nasa Panginoon mo makikita. Amen. At wala akong nakita po na nasa Panginoon at hindi nakaranas ng kapayapaan. Ang Kristiyano may Kristo sa puso, meron na siyang isang natatanging kapayapaan. At yun ang ating